Hello guys! Welcome back to my channel, Weng Pitat. By the way guys, meron naman akong dalawang katanungan na nasasagutin sa video na ito, which is katanungan ni Ma'am. Banggitin ko muna yung pangalan nila guys ha. Una katanungan ni Ma'am Elizabeth. Tago lang natin sa pangalan na Ma'am Elizabeth. Pangalawang katanungan ay itago lang natin siya sa pangalan na Ma'am Lenand. So, basahin ko muna yung unang katanungan guys. Sabi niya, hello po ma'am, may tanong po ako. Kinuhanan daw po ako ng ticket para punta sa Maynila pero di po ako natuloy ma'am. Makakasuhan po ba ako sa recruiter po? Okay. Ma'am, sasagutin kita kung ako, base sa aking opinion lang to. Kung ako yung agency mo, hindi. Kasi bakit? Ba't ako mag-aaksaya pa ng oras at saka panahon at saka pera para kasuhan kita kung pwede ko naman siya ipa-refund? Kasi kung ako yung agency mo, hindi ako kukuha ng airplane ticket na hindi refundable. Kasi hindi naman natin masisigurado na yung applicant na yun kung tutuloy siya or hindi. So, kung ako yung agency mo, hindi. Pero yung agency mo, hindi ko alam. So, pero kung ako ha, hindi. Kasi pwede nga ipa-refund. At saka yung ibang agency, paalala lang ha, yung ibang agency naman ay ginagamit nila to para takutin ka. So, ang advice ko sa iyo, Ma'am Elizabeth, kailangan kung magsabi sila na, kakasuhan kita kasi nakuha na kita ng airplane ticket tapos hindi ka tumuloy. So, hingan mo sila ng resibo. Kung wala silang resibo, hindi totoo yan. Meth yan. Okay, ma'am, sana sagutin yung katanungan mo. Pero kung meron ka pa yung mga katanungan, just comment below lang. See you. Have a good day. So, dito naman tayo sa katanungan ni Ma'am Lenand. So, basahin ko muna. Sabi niya, good evening po, ma'am. Nag-apply po ako Singapore. Wala pong deduction ng agency, pero kami po sasagot lahat. Pero offer nila may lending daw na sasagot sa gastusin sa pag-process. Kung wala kaming panggastos, aabot po 80K. Wow! Singapore lang to, aabot ng 80K. May mga agency pa rin pala na hanggang ngayon, ito yung ano nila, kalakaran nila. Tapusin muna natin yung ano mo. Tanong mo dito. Kasama ang tubo. Bali, babawas po nila sa sahod namin kada buwan. Kalahati lang sa loob ng 6 na buwan. 6 na buwan! Okay na po ba yon kisa sa 3 months deduction na buong sahod? Hindi yan okay para sa akin kasi, okay guys, ikukwento ko sa inyo. May mga agency talaga na ganito. So, ako ha, base sa kaalaman ko at saka alam, kahit itanong nyo pa yan sa DMW, pumunta kayo ng DMW, kapag DH yung applyan nyo, walang salary deduction kasi, nasa batas natin yan, kasi dapat kung merong agency fee, yung airplane ticket nyo, yung medical, si employer po ang magbabayad nyan. Yung magiging employer nyo, sila po ang magbabayad nyan, hindi si applicant. Kaya huminto ako sa re-recommend ng mga applicants sa mga agency or sa agency na kakilala ko kasi hindi ko nagustuhan yung style nila. Kasi ganito yun eh. Paano ko ba sabihin? Yung mga agency na ganyan, di ba nilalagay nila sa kontrata na meron kang loan? Gaya na lang nung sa akin, sabi 3,000 loan. Nalaman ko na lang yun na meron akong 3,900 loan pala yung nilagay nila doon sa kontrata ko. Which is, nalaman ko yun nung nag-complain or nagpabalik ako sa agency kasi nakita ko yung kontrata. So, sabi ng employer ko, kwento ko lang muna to para magkaroon kayo ng idea. At saka para hindi kayo maloko ng mga agency na ganito. Kasi wala talagang salary deduction guys. Wala. Kahit itanong nyo yan sa POEA kapag dates, wala pong salary deduction. Kung meron mang mga agency fee, sagot po ng employer yan. Parang awa nyo na, wag kayo magpaloko. At saka wag kayo kumagat dito sa lending nila kasi 2011 may ganito na. So, ako ha, Diyos ko mio, hindi ko talaga bumalik tuloy yung ano ko. Bumalik tuloy yung hindi magandang naranasan ko or basta na-recall. So, ganito yon. Kapag Singapore, wala talaga salary deduction. Yung agency sa Pilipinas.
Pero guys, alalahanin nyo, pagdating ng Singapore, sasabihin nila, yung mga agency to ha, ito yung style ng mga agency ha, pagdating ng Singapore, sabihin nila na, kailangan namin i-deduct, kailangan ka magkakaroon ng salary deduction. Ngayon guys, tanungin nyo, i-question nyo, kung ang nakalagay dun sa kontrata nyo ay nakasabi na, loan mo. Kung hindi mo nahawakan yung pera na yan at walang binigay yung agency sa iyo na pera, tapos sinabi nila doon na loan, pumunta kayo sa MOM, i-complain nyo yung agency nyo. Kasi, wag kayong matakot kasi pagdating ng Singapore, kahit nandun na kayo sa Singapore, no, tapos kinomplain nyo yan, hindi naman kayo naisisinta, pwede naman kayo hanapan ng ibang employer or wala magagawa yung agency kundi hanapan ka talaga ng employer. Kasi ganito yon, kung hindi ka naman nag-loan, tapos sinabi nila dyan sa kontrata nyo na meron kang loan, ipaglaban mo na hindi. Kasi ako ha, grabe yung nakulimbat ng agency sa akin, which is huli ko na lang nalaman na wala pala salary deduction at saka hindi tama yung ginawa nila kasi wala nga akong ni-loan. Wala akong nakuha pera sa kanila. So panluloko yan guys. So pwede nyo i-complain sa MOM kung merong salary deduction na dinidak sila. Sabihin na natin sasabihin nila na, kailangan pumirma. Pumirma ka naman eh. Basta pumirma ka naman eh. So, kung ikaw first timer ka, hindi mo talaga alam na ganun. Kagaya na lang ng dinididak nila na 2 months or 3 months. Kung hindi ka papayag, tingnan mo muna yung pipirmahan mo na kontrata. Kung hindi ka papayag, kung ayaw mo pumirma, kasi sinabi nila doon, may salary deduction ka, kasi nga ito yung niloan mo, wag nyo bayaran yan. I-complain nyo ngayon sa MOM. Itanong nyo dun sa MOM, ma'am, bakit ako nagkaganito? Ba't sinabi ng agency ko na loan ko to? Wala naman ako natanggap na pera galing sa kanila. Kasi guys, yung medical, airplane ticket papuntang Singapore, sagot po ng employer yan. Shoulder ng employer po yan. So, wag kayo magpa-uto. Okay, ma'am Linand, para sa akin yung ATK, 6 months, wala na pong ganon. So, kung ako sa inyo, kung gusto nyo talaga mag-apply sa Singapore, pumunta kayo sa DMW website. Maraming mga agency doon na nakalagay ng mga legal sila. Doon kayo maghanap ng, doon kayo mag-apply guys. Tapos, paghandaan nyo lang ako noong 2011, ang nagastos, ang pagkaalala ko talaga, meron akong 11,000 pesos. Yun na yung pang-process ko. Meron na akong passport. Tapos, panggastos ko na yun, pagkain ko, pagpunta ng UWA, PIDOS, ganon. Ang PIDOS nasa loob na ng agency kasama na. So, UWA na lang, tapos pamasahe ko, tapos tawag nito, pamasahe, papunta pabalik, ganon. Basta, hindi nga naubos yung 11,000 ko nadala ko pa yung iba sa Singapore. So, wag kayo magpauto sa mga agency na ganyan kasi hindi lang naman sila yung agency. Parang awa nyo, hindi madali magtrabaho, lalong-lalo na kapag sa Singapore kayo. Kung first timer kayo, tapos yung magiging employer nyo ay chikwa, hindi sila ganun kadali na i-place. Kaya kung ako sa inyo, wag ka ma'am Linan, wag ka na tumuloy sa agency na to. Wag ka tumuloy sa agency na to, maghanap ka ng ibang agency. And ang advice ko sa iyo, kailangan mag-ipon ka talaga kung gusto mo mag-abroad papunta Singapore. Kung ako mag-ipon ako ng pera na panggastos ko, tapos yung passport, kailangan kayo kumuha ng passport nyo. Guys, sa agency na nire-recommend ko dati, ang ginagawa nila ay yung applicant mo nang magbabayad ng pregnancy test, medical, PIDOS. Tapos pagdating ng Singapore agency, sabi niya i-refund nila yung nagastos. Kailangan meron na kayong resibo na may ipakita. Pero meron akong 2 or 3 dalawang applicant na nagsabi na hindi ni-refund. So huminto ako na mag-recommend doon kasi ayaw ko na niloloko nila yung, alam niyo yun, applicant na alam naman na first time gusto lang magkatrabaho. So ayaw ko nang mag-recommend, hindi na ako nagre-recommend. So ang advice ko sa inyo, pumunta kayo sa DMW website, or kung gusto nyo gawa natin ng video, papakita ko sa inyo. Comment below sa mga may gusto. Tapos kayo na mag-apply doon, maghanap kasi meron namang location sila at saka telephone number. Okay ma'am, ang sagot ko sa iyo, hindi. Wag, sorry. Hindi maganda yan. Kasi
Hindi dapat kayo ang magbabayad ng mga fee na yan. Dapat si employer. So, ang advice ko sa